Sa liblib na baryo ng San Ramon, may isang lalaking hindi basta-basta nilalapitan ng sinuman. Ang pangalan niya ay Mang Celso, isang albularyong kilala sa buong lalawigan hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang lakas at talino sa panggagamot, kundi dahil sa takot na idinudulot ng kanyang presensya. Sinasabing kaya niyang paalisin ng masasamang espiritu, talunin ng mga aswang, at makipagsabayan sa mga engkanto sa larangan ng mahika. Ngunit higit sa lahat, siya raw ay may mutya ng itim na kidlat, isang agimat na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang kayang sumupil ng dilim. Tuwing gabi, habang ang buong baryo ay tahimik at natatakpan ng hamog, naglalakad si Mang Celso sa gilid ng kakahuyan, dala ang kanyang lumang baston na yari sa kahoy ng balete at may nakapaloob na alitaptap sa loob ng bilog na kristal sa dulo. Hindi niya kailangan ng lampara, sapagkat ang liwanag mula sa kanyang baston ay tila ilaw ng buwan na sumusunod sa kanya. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay siya sa labas ng kanyang kubo, napansin niyang kakaiba ang ihip ng hangin. Ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay na umalulong at ang mga manok ay tila nagwawala sa kanilang kulungan. Nakaramdam si Mang Celso ng kilabot isang uri ng panginginig na kahit siya ay hindi karaniwang maramdaman. May nangyayari, mahinang sabi niya habang pinikit ang kanyang mata at hinawakan ang mutya sa kanyang dibdib. Biglang lumitaw sa gitna ng dilim ang isang nilalang na balot ng itim na usok isang gabunan, ngunit hindi kagaya ng mga karaniwang kumakain ng tao. Sa halip na mapula ang mata, ang nilalang na ito ay may maputlang mga mata at sa kanyang tinig ay may halong pagmamakaawa. Albularyo, Mang Celso, anas ng nilalang. Ako'y hindi kaaway. Ako si Sigran, isang gabunan na tumalikod sa kasamaan. Nais kong humingi ng tulong. Ang aking mga kapatid ay naglulunsad ng patayan. Kinakain nila ang mga hayop, mga bata, at ang sinumang maglakad sa gabi. Kung hindi mo sila pipigilan, magugunaw ang baryo. Itinaas ni Mang Celso ang kanyang baston at ang hangin ay biglang tumigil. Ang mga dahon ay nagpatigil sa paggalaw at ang liwanag ng buwan ay tila natigil sa langit. Isang gabunan, humihingi ng tulong? Malamig na wika ng albularyo. Bakit ko naman tutulungan ang lahi niyong kumakain ng laman ng tao? Niyuko ni Sigran ang ulo niya at ang luha niyang maitim ay bumagsak sa lupa. Hindi lahat ng gabunan ay masama. Ako'y isinumpa ng tumangging sumama sa kanila. Gusto ko lamang protektahan ang natitira kong pamilya, mga inosenteng gabunan na nagtago sa ilalim ng kuweba sa bundok ng Banlaw. Tahimik si Mang Celso. Ilang sandali siyang nakatitig sa gabunan, sinusuri ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Naramdaman niya ang daloy ng enerhiya mula sa hangin at doon niya nalaman na totoo nga ang nilalang. Hindi ito kasamaan, kundi isang kaluluwang humihingi ng katarungan. Kung totoo ang iyong sinasabi, wika ni Mang Celso, dalhin mo ako sa kanila. Ngunit tandaan mo, gabunan, kapag may isa mang kasinungalingan sa iyong mga salita, tatapusin kita sa mismong anino mo. Tumango si Sigran. Salamat, makapangyarihang albularyo. Ngunit mag-ingat ka. Ang pinuno nila ngayon ay si Dakan, isang gabunang umiinom ng dugo ng mga engkanto. Siya ay may kapangyarihang kaya pang talunin ng liwanag ng araw. Napakurap si Mang Celso. Si Dakan, bulong niya. Matagal ko nang naririnig ang pangalang yan. Kung totoo ang sinasabi mo, panahon na upang wakasan ang kanyang kadiliman. At sa gabing iyon, nagtungo sila sa kagubatan ng Banlaw. Sa bawat hakbang, sumasabay ang ugong ng hangin, tila mga bulong ng kalikasan na nagbababala ng panganib. Sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumilitaw ang mga matang nagmamasid mga gabunang gutom at walang kaluluwa. Ngunit hindi umatras si Mang Celso. Hinawakan niya ang mutya ng itim na kidlat
at isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga dahon ay nagliyab ng asul na apoy at ang mga anino ay napaatras. Ngunit bago sila makarating sa kuweba, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Mula sa itaas ng bundok ay lumitaw ang isang aninong may pakpak. Matulis ang mga kuko at sa mata ay nagliliyab ang apoy sidakan, ang pinuno ng masasamang gabunan. "Celso!" sigaw nito. "Ang makapangyarihang albularyo na pumatay sa aking kapatid na si Balragon. Sa wakas, haharap ka rin sa akin." Ngumiti si Mang Celso ng malamig. "Kung gayon, matagal mo na pala akong hinahanap. Ngayon, ikaw naman ang kakainin ko," wika ni Dakan, at lumipad pababa na may kasamang malalakas na hampas ng hangin. Ngunit bago pa siya makalapit, itinaas ni Mang Celso ang kanyang baston at mula rito ay sumambulat ang itim na kidlat, humati sa hangin at tumama sa lupa na tila lindol. Nagliwanag ang buong bundok. Ang sigawan ng mga gabunan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Si Sigran ay nagtakbong palayo, ngunit sa gitna ng labanan ay napasigaw siya. "Mang Celso, huwag mo silang patayin lahat. May mga inosente ron." Ngunit sa init ng labanan, tila wala nang naririnig si Mang Celso hanggang sa isang mahinang tinig mula sa hangin ang bumulong sa kanya. "Celso, ang tunay na lakas ay nasa awa." Napahinto siya. Ang tinig na iyon ay pamilyar boses ng kanyang yumaong guro, ang matandang albularyo ng Sierra Madre. At doon nagsimula ang pagbabagong magbabago sa buong kwento. Ang gabi ay lalong lumalim sa kagubatan ng Banlao. Ang mga alitaptap ay tila mga matang nagmamasid at ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nagdudulot ng kilabot. Sa gitna ng kagubatan, naroon sina Mang Celso, ang makapangyarihang albularyo, at si Sigran, ang mabuting gabunan na humihingi ng tulong. Matapos nilang makaligtas sa unang pag-atake ng mga tauhan ni Dakan, nagpasya silang magtago sa ilalim ng malaking ugat ng punong balete. Mula roon, tanaw nila ang mga gabunang nagliliparan sa himpapawid, hinahanap ang dalawang tumakas. Tahimik na nagmasid si Mang Celso, habang si Sigran ay may hawak na maliit na sisidlan ng apoy, isang bagay na tila napakahalaga sa kanya. "Anong laman niyan?" tanong ni Mang Celso, habang nakatingin sa sisidlan. "Abong banal," sagot ni Sigran. "Iyan lamang ang natira sa aking ama. Siya ay isang gabunang sinumpa dahil tumulong sa mga tao noon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sinunog siya ng mga kasamahan namin upang burahin ang kanyang kabutihan. Ngunit ang abo niya ay naglalaman ng liwanag, ng kabutihan na tanging isang albularyo lang ang makakabuhay muli." Tumingin si Mang Celso sa mga mata ng gabunan. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi isang kaluluwang naghahangad ng pagtubos. "Kung gayon," mahinang wika ni Celso, "dalhin mo ako sa kuweba ninyo. Kung talagang may kabutihan pa sa iyong lahi, ipapakita ko sa kanila ang liwanag ng katotohanan." Mabagal nilang nilakbay ang masukal na daan patungo sa bundok ng Banlao. Ang lupa ay basa at simoy ng hangin ay amoy bakal at dugo. Habang naglalakad, naririnig nila ang mga iyak ng hayop at sigaw ng mga taong nawawala, mga biktima ng masasamang gabunan. "Hindi na ako makapaniwala na ganito na sila kalala," sabi ni Sigran. Noon, may panahong ang mga gabunan ay tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit nang dumating si Dakan, binago niya ang lahat. Tinuruan niyang uminom ng dugo ng tao ang aming lahi upang lumakas, at mula noon, nakalimutan na ng iba ang habag. Itinirik ni Mang Celso ang kanyang baston sa lupa at nagpaikot ng maliit na sigarilyo ng yerba, dahon ng anibong, na ginagamit sa mga orasyon laban sa masasamang nilalang. "Ang kasamaan ay hindi likas," sabi niya. "Ito'y bunga ng takot at pagnanais sa kapangyarihan. Kapag inangkin ng nilalang ang takot ng iba,
Doon siya nagiging halimaw. Habang sila'y naglalakad, unti-unting nagliwanag ang paligid. Sa malayo, isang malaking kuweba ang kanilang nasilayan, napapalibutan ng mga punong tuyo at nagbabalat. Sa bungad nito, may nakaukit na mga sinaunang simbolo, mga tandang duwende at engkanto na ginamit noon upang iselyuhan ang mga espiritu ng dilim. Yan ang aming tirahan noon, bulong ni Sigran. Ngunit ngayon, naging pugad na ng kasamaan. Pagpasok nila sa kuweba, napansin ni Mang Celso ang kakaibang halimuyak ng pinaghalong kamangyan at asupre. Sa gitnang bahagi, may ilang gabunan na payat, may sugat at tila takot na takot. Ang ilan ay nagtatago sa likod ng bato, habang ang iba ay halos hindi makagalaw sa gutom. Mga kapamilya ko sila, wika ni Sigran, habang nilapitan ang isa. Mga gabunang tumangging kumain ng laman ng tao. Pinaparusahan sila ni Dakan, ikinulong sa madilim na bahagi ng kuweba at pinapahirapan hanggang mamatay sa gutom. Lumuhod si Mang Celso sa tabi ng isang matandang gabunan na halos wala ng hininga. Hindi pa huli ang lahat, wika niya. Hinugot niya ang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at pinatakan ng langis ang bibig ng nilalang. Langis ng damong bato ito na kapagpapalakas sa mga nilalang ng dilim kapag hinaluan ng orasyon. Habang bumibigkas siya ng dasal, nagliwanag ang paligid. Ang mga gabunan ay unti-unting tumigil sa panginginig at isa-isa silang lumuhod sa harap ni Mang Celso. Hindi ko akalaing tutulungan kami ng isang tao, sabi ng isa sa kanila. Lahat ng tao ay may galit sa aming lahi. Ngumiti si Mang Celso. Hindi ako tumutulong sa tao lang. Tinutulungan ko ang kabutihan, saan man ito nagkukubli. Ngunit habang inaalagaan nila ang mga sugatang gabunan, biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay tila nagbago ng direksyon at mula sa pinakailalim ng kuweba ay lumitaw ang isang malaking anino. Ang mga bato ay gumalaw at ang sahig ay nagbitak. Hindi! Sigaw ni Sigran. Na-activate mo ang sumpa. Anong sumpa? Tanong ni Celso habang mabilis na itinaas ang baston. Ito ang sumpa ni Dakan, sagot ni Sigran. Sino mang pumasok sa kuweba nang walang basbas niya ay magiging bahagi ng dilim. Biglang sumabog ang itim na usok mula sa mga dingding. At isa-isa, ang mga anino ng mga napatay na gabunan ay lumabas mga espiritong nakagapos sa galit, umiiyak ng dugo. Isa sa mga espiritu ang lumapit kay Mang Celso at sumigaw, walang sino mang albularyo ang makakatakas sa kadiliman ng banlaw. Ngunit hindi umatras si Celso, hinugot niya mula sa kanyang baywang ang mutya ng itim na kidlat. At sa isang sigaw ng orasyon ay pinalibutan niya ng liwanag ang buong kuweba. Sa ngalan ng liwanag at anino, sa pagitan ng lupa at hangin ako, si Celso ng San Ramon ay naguutos, umuwi kayo sa inyong pinagmulan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang mga anino ay nagsimulang mawala, ngunit sa gitna ng usok ay lumitaw ang isang pamilyar na tinig. Celso, ha ha ha. Boses ni Dakan na ngayon ay nagmumula sa loob ng kuweba. Tinatahak mo ang lugar ng mga patay. Hindi mo alam na bawat orasyon mo ay nagigising din ako. Tumagundong ang lupa. Ang kisame ng kuweba ay nagsimulang mabasag at mula sa itim na apoy ay bumaba si Dakan. May dalang buto ng engkanto, isang sandatang nakakatunaw ng laman ng tao. Narito na ako, wika ni Dakan. At ngayong naririto ka rin, albularyo, titingnan natin kung kaninong liwanag ang mas matindi. Nagliyab muli ang mutya ni Mang Celso at ang unang sagupaan ng dalawang makapangyarihang nilalang ay muling magsisimula. Sa ilalim ng bundok ng banlaw, ang lupa ay umuuga na tila isang buhay na nilalang. Ang mga bato ay nagkakabiyak at mula sa bitak ng lupa
ay sumisingaw ang maitim na apoy-apoy na hindi nagbibigay ng liwanag kundi kadiliman. Sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo ang dalawang makapangyarihang nilalang. Mang Celso, ang albularyong kinatatakutan ng mga espiritu at tao, at si Dakan, ang hari ng masasamang gabunan na umiinom ng dugo ng mga engkanto upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat hakbang ni Dakan ay nanginginig ang hangin. Ang kanyang mga pakpak na kulay abo ay kumakaluskos at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang pulang buwan sa dilim. Sa kamay niya, kumikislap ang buto ng engkanto, isang sandatang sinasabing nilikha mula sa buto ng isang engkantong pinatay noong sinaunang panahon. Matagal na kitang pinapanood, Celso, wika ni Dakan na may halakhak na parang kulog. Marami ka ng pinatay na gabunan. Ngayon, oras na para ikaw naman ang lamunin ng dilim. Hindi sumagot si Mang Celso. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang baston ng balete at ang mutya ng itim na kidlat sa kanyang dibdib ay nagliyab ng bughaw. Ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay naging puti at ang paligid ay nilamon ng matinding liwanag. Hindi ako dumating dito para pumatay, Dakan, mahinang sabi niya. Dumating ako para tapusin ang sumpa ng iyong lahi. Ngunit humagalpak sa tawa si Dakan. Sumpa? Ang sumpa ay lakas, albularyo. Ang dugo ng tao at engkanto ay nagbibigay sa amin ng kapangyarihang walang hanggan at ikaw ang susunod kong handog. Sa isang iglap, naglaho si Dakan sa kanyang kinatatayuan at lumitaw sa likod ni Mang Celso. Ang kanyang kuko, mahaba at matalas, ay bumagsak sa likod ng albularyo. Ngunit bago pa ito tumama, bumalot sa katawan ni Celso ang isang bilog ng liwanag pader ng orasyon. Sa bawat hampas ng gabunan, lumalakas ang bughaw na liwanag. Tila sinisipsip nito ang lakas ng kalaban. Hindi mo ako matatalo sa dilim, wika ni Celso, sabay bigkas ng matandang dasal. Sa ngalan ng liwanag ng kidlat at hangin, sa balat ng lupa at apoy ng langit, ipataw ang liwanag sa anino ng kasamaan. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang kidlat na kulay itim na tumama kay Dakan at nagpabagsak dito sa bato. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw at ang buong kuweba ay tila yumanig sa puwersa ng kanilang labanan. Ngunit hindi pa tapos si Dakan. Mabilis siyang bumangon at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang libu-libong itim na paniki, bawat isa'y may mata ng apoy. Walang saysay ang iyong liwanag, sigaw niya. Ang dilim ay walang hanggan. Sa isang iglap, sinugod ng mga paniki si Mang Celso. Ang ilan ay kumapit sa kanyang braso, ang iba sa kanyang mukha, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, itinaas niya ang baston at mula rito ay pumutok ang liwanag ng puting kidlat. Ang mga paniki ay nagliyab at naging abo. Sa malayo, si Sigran, ang mabuting gabunan, ay nakasilip mula sa mga batong taguan kasama ang mga inosenteng gabunan. Mang Celso, sigaw niya. Hindi mo siya kayang labanan ng liwanag lang. Ang katawan ni Dakan ay sinaniban ng anino ng engkantong pinatay niya. Kailangan mong basagin ang buto ng engkanto sa kanyang kamay. Iyon ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Tumango si Mang Celso. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, naroon ang boses ng kanyang yumaong guro, si Lolo Abed. Celso, tandaan mo, hindi liwanag ang pumapatay sa dilim, kundi balanse. Sa gitna ng putukan ng kidlat at sigawan ng mga espirito, biglang tumigil si Mang Celso. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ibinaba ang baston at hinayaang bumalot sa kanya ang itim na liwanag mula sa mutya. Ang lahat ay natahimik. Ang mga paniki ay huminto sa paglipad at si Dakan ay napaatras. Tila may naramdaman siyang kakaibang panginginig. Anong ginagawa mo, albularyo? Galit na sigaw ni Dakan. Hindi mo ako malilinlang. Ngunit hindi sumagot si Celso.
Ang itim na kidlat sa kanyang dibdib ay unti-unting nagbago ng kulay mula sa itim tungo sa bughaw hanggang sa tuluyang naging ginto. Ang liwanag ay pumutok sa paligid at ang buong kuweba ay tila nagkaroon ng araw sa loob. "Dakan," mahinahong sabi ni Celso, "ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway. Ngunit kapag ginamit sa kasamaan ng dilim, ako ang magiging hatol nito." Sa isang iglap, tumalon si Dakan. Bitbit ang buto ng engkanto at sinugod si Celso. Ngunit sa paglapit niya, hinampas siya ni Celso gamit ang baston ng balete. At sa mismong sandaling iyon ay tinamaan ng buto ng engkanto na biyak ito. At mula rito ay lumabas ang asul na apoy-apoy ng kaluluwa ng engkanto na matagal nang nakakulong. Sumigaw si Dakan ng napakalakas. "Hindi! Hindi mo pwedeng sirain ang aking kapangyarihan." "Hindi ko sinisira," sagot ni Celso. "Pinalalaya ko lang." Pumutok ang apoy sa ere. Ang mga anino ay naglaho at ang mga gabunang naroon ay nahulog sa lupa, tila naalisan ng sumpa. Si Dakan ay bumagsak sa gitna ng kuweba, nanghihina, at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, unti-unti siyang nagiging tao. Habang nakahandusay, tiningnan ni Dakan si Celso. Ang dati niyang pulang mata ay naging maitim na luha. "Celso, hindi ko ginusto ang lahat ng ito," mahinang sabi niya. "Pinilit akong maging halimaw ng kapangyarihang hindi ko maunawaan." Lumuhod si Celso sa tabi niya. "Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo magwawakas." Ibinigay ni Dakan ang natitirang piraso ng buto ng engkanto kay Celso. "Gamitin mo ito. Protektahan mo ang mga gabunan na natira. Sila na lang ang pag-asa ng aming lahi." At huling sandali, tuluyang naglaho si Dakan naging abo, na hinipan ng hangin ng kuweba. Tahimik ang lahat. Ang mga gabunan ay lumapit kay Mang Celso at sabay-sabay silang lumuhod. "Albularyo," wika ni Sigran, "iniligtas mo kami." Wala na si Dakan, ngunit may naiwan pa ring dilim sa bundok. "Kailangan nating linisin ito." Tumango si Celso. "Oo, Sigran. Ngunit hindi lamang ako. Kayo rin. Ang gabunan ay dapat magbago maging tagapangalaga muli ng kagubatan. At ako, tutulong sa inyo." Sa malayo, sumikat ang unang sinag ng araw sa bunganga ng kuweba. At sa unang pagkakataon, ang liwanag ay pumasok sa lugar na matagal nang nilamon ng dilim. Ngunit sa lilim ng bato, may isang aninong hindi pa tuluyang naglalaho, isang pares ng matang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras upang magbalik. Pagkatapos ng nakakapanghilakbot na labanan sa loob ng kuweba ng Banlaw, unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang mga alitaptap ay nagbalik sa pagliwanag, at ang mga ugat ng punong balete na minsang nanlilimahid sa itim na usok ay muling naging luntian. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang liwanag ng araw ay pumasok sa loob ng kuweba, isang tanda ng kalayaan mula sa sumpa ng dilim. Sa gitna ng sinag ng araw, nakatayo si Mang Celso, pagod ngunit buo ang loob. Sa paligid niya ay ang mga gabunang nakaligtas, kabilang si Sigran, na ngayon ay nakangiti, bagaman halatang may lungkot pa rin sa mga mata. Marami sa kanilang lahi ang nawala, ngunit may pag-asa pa. "Hindi ko akalaing makikita ko ulit ang liwanag ng araw," bulong ni Sigran habang nakatingala sa siwang ng kuweba. "Sa loob ng daan-daang taon, puro gabi at takot ang nakilala namin." Tumingin si Mang Celso sa kanya. Ang dilim ay hindi kailanman nawala. Nariyan lang lagi. Pero sa tuwing may pipili ng kabutihan kagaya mo, muling nabubuhay ang liwanag. Habang nag-uusap sila, biglang umihip ang malamig na hangin. May kakaibang amoy na sumingaw sa hangin, amoy na hindi mabango ni masangsang, kundi kakaiba amoy ng buhay na usok. Napakunot ang noo ni Celso.
Hindi pa tapos, bulong niya. May aninong naiwan dito. Habang patuloy ang paglilinis ng mga gabunan sa paligid ng kuweba, napansin ni Sigran ang isang bahagi ng pader na tila gumagalaw. Parang may likidong itim na tumatagos mula sa bato. Lumapit siya at inilapit ang kanyang kamay, ngunit bigla siyang napasigaw nang maramdaman niya ang malamig na enerhiyang parang buhay. Mang Celso, sigaw niya. May anino sa bato, hindi pa ito tapos. Mabilis na lumapit ang albularyo, sabay itinaas ang kanyang baston. Umatras kayong lahat, sigaw niya. Sa isang iglap, naglabas siya ng orasyon at ang pader ng bato ay pumutok. Nagpakawala ng maitim na usok na may hugis ng tao mahaba, payat at walang muka. Ang anino ay sumigaw ng matinis na boses na tila libo-libong espiritu ang sabay-sabay na umiiyak. Ang hari ay patay, ngunit ang sumpa ay buhay. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang tinig. Ang mga gabunan ay nagtakbuhan sa takot. At ang iba ay napaluhod sa lupa dahil sa bigat ng enerhiya. Si Celso naman ay nanatiling matatag. Pinipigilan ang anino gamit ang kapangyarihan ng mutya ng itim na kidlat. Wala ka ng pinamumunuan, sabi ni Celso sa anino. Umalis ka na at magbalik sa lupa. Ngunit tumawa ang anino, isang halakhak na parang kulog. Hindi mo ako mapapalayas, albularyo. Ang katawan ni Dakan ay nawala, ngunit ako ang kanyang kaluluwa. Ako ang galit na hindi mo mapapatay. Bago pa man makapagbigkas ng isa pang orasyon si Celso, tinamaan siya ng itim na hangin mula sa anino. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa, halos mawalan ng malay. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap, ngunit mahina, parang nauupos na kandila si Sigran, ay agad lumapit upang tulungan siya. Mang Celso, magising ka. Hindi ka pa pwedeng sumuko. Sigaw ni Sigran habang inaalalayan siya. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, biglang nagsalita ang anino. Isa lang ang paraan para ako'y mapahinga. Isa sa inyo ang kailangang maging sisidlan ng aking galit. At bago pa makapaghanda, biglang tumagos ang anino kay Sigran. Napasigaw siya at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang balat ay nagkulay abo at ang kanyang pakpak ay muling tumubo. Ngunit ngayon ay mas matulis, mas madilim at kumikislap sa itim na liwanag. Sigran, sigaw ni Celso habang pinipilit bumangon. Ngunit hindi na iyon ang dating Sigran. Ang boses niya ay malalim at puno ng poot. Ako si Dakan, muling isinilang sa bagong katawan. Nanginig si Celso sa nakita. Alam niyang wala ng oras. Kailangan niyang magdesisyon iligtas si Sigran at iwanang nakatakas ang kaluluwa ni Dakan o tapusin ang lahat, kahit mga hulugan itong patayin ang kaibigang gabunan na nagligtas sa kanya. Patawarin mo ako, Sigran, bulong ni Celso habang tinataas ang kanyang baston. Ngunit hindi ko hahayaang muling lamunin ng dilim ang daigdig. Nagsimula siyang bigkasin orasyong pangselyo, ang pinakamalakas na dasal ng mga albularyo, isang sumpang naglilipol ng masamang espiritu kahit kapalit ang sariling lakas ng katawan. Sa ngalan ng liwanag at apoy ng kalikasan, itinatakda ko ang hangganan ng dilim. Sa dugo, sa bato, at sa hangin ako ang magiging tatak ng liwanag. Sumabog ang bughaw at gintong liwanag mula sa mutya ni Celso. Ang kuweba ay nagliyab sa kaputian. Si Sigran, na pinanahanan ni Dakan, ay nagsisigaw at nagwawala. Ngunit sa kabila ng sakit, narinig ni Celso ang boses ni Sigran mula sa loob. Mang Celso, tapusin mo na ako. Huwag mo akong hayaan maging halimaw. Ngunit hindi niya magawa. Tumutulo ang luha ni Celso habang hawak ang baston. Hindi kita papatayin, Sigran. Magsasakripisyo ako upang ikulong ang dilim sa sarili ko. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at ang mutya ay nagliwanag ng higit pa sa dati. Isang malakas na sigaw ang narinig sa buong bundok
at sa isang iglap ang katawan ni Celso at ang anino ni Dakan ay naglaho sa liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak si Sigran sa lupa. Wala nang bakas ng dilim sa kanyang katawan. Ang mga gabunan ay lumapit at tinulungan siya. Ngunit si Mang Celso ay wala na. Tanging ang kanyang baston ng balete at ang mutya ng itim na kidlat ang naiwan sa lupa, kumikislap ng mahinang liwanag. Lumapit si Sigran, nanginginig, at pinulot ang mutya. "Mang Celso," bulong niya, "bakit mo pa ako iniligtas? Kung pwede mo sanang tapusin na lang." Mula sa mutya ay narinig niya ang isang mahinang tinig, si Celso mismo. "Ang kabutihan ay hindi napapatay, Sigran. Ipagpatuloy mo ang liwanag. Ako'y bahagi na ngayon ng hangin ng banlaw." Tumulo ang luha ng gabunan. Tumayo siya, hawak ang mutya, at tumingin sa silangan. "Sa ngalan mo, Mang Celso," wika niya, "ako na ang magbabantay sa liwanag ng bundok. Hindi na kailanman maghahari ang dilim dito." At mula sa tuktok ng banlaw, sumikat ang araw na mas maliwanag kaysa dati, tila ba nagbigay pugay sa albularyong nag-alay ng sarili para sa kapayapaan. Ngunit sa pinakaloob na bahagi ng kuweba, may maliit na bitak na kumikislap ng itim na liwanag. Tanda na ang kasamaan ay hindi tuluyang nawawala, ito'y natutulog lamang, naghihintay ng bagong pagkakataon. Lumipas ang 3 araw mula nang mawala si Mang Celso sa gitna ng liwanag ng bundok ng banlaw. Sa mga gabunang nakaligtas, si Sigran na ngayon ang itinuturing na pinuno hindi bilang hari, kundi bilang tagapangalaga. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang mutya ng itim na kidlat na ngayon nagbago ng anyo. Hindi na ito itim, kundi kulay asul na malabughaw ng langit, sumisimbolo sa kapayapaan at hangin. Araw at gabi niyang iniingatan ang mutya. Sa tuwing tatama dito ang sinag ng buwan, maririnig niya ang tinig ni Celso hindi sa anyong tao, kundi sa bulong ng hangin, sa pagaspas ng mga dahon, at sa pag-ihip ng simoy ng banlaw. "Sigran, bantayan mo ang balanse. Ang liwanag ay dapat may anino. Huwag mong hayaan ang alinmang isa na mangibabaw." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Sigran. Mula noon, itinatag niya ang isang bagong layunin para sa kanyang lahi. Hindi na sila mga halimaw ng dilim, kundi mga tagapagtimbang ng kalikasan ng mga gabunang tagapangalaga. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang mga gabunan ay lumabas sa dilim upang tumulong sa mga tao ng San Ramon. Sa tulong ng mga engkanto ng kagubatan at mga duwende sa paligid ng banlaw, tinuruan ni Sigran ang kanyang mga kapwa-gabunan kung paano gamitin ang kanilang likas na kakayahan hindi sa pagpatay, kundi sa pagtulong sa kalikasan. Ang ilan ay naging tagapangalaga ng hangin. Sila ang naglilinis ng ulap bago dumating ang ulan. Ang iba na may tagabantay ng gabi, na nagbabantay laban sa mga nilalang na may masamang balak sa mga magsasaka't hayop ng baryo. Kapag gabi, maririnig ng mga tao ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng kabundukan. Hindi na ito pinagmumulan ng takot, kundi isang palatandaan ng proteksyon. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa baryo, may mga tao pa ring hindi naniniwala. "Mga gabunan pa rin yan," sigaw ng ilan. "Pag bumalik ang dilim, sila ang unang kakain sa atin." Ngunit mayroon ding mga nakasaksi ng kabutihan nila, mga batang naligaw sa bundok na dinala pauwi ng mga nilalang na may pakpak, mga hayop na ginamot ng gabunang may biyaya ng kalikasan. Unti-unting nagbago ang takot ng mga tao tungo sa pagtitiwala. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Sigran, nagmamasid mula sa itaas ng bundok, hawak ang mutya ni Celso. Isang gabi, habang nagbabantay si Sigran sa tuktok ng banlaw, may narinig siyang kakaibang ihip ng hangin. Hindi iyon karaniwang simoy, ito ay may dalang orasyon. Mula sa alon ng hangin ay may bumubuo ng mga salitang pamilyar. "Sigran, may anino pa sa ilalim ng bundok." Napatayo siya. "Mang Celso?"
Tawag niya, ngunit walang tugon. Ngunit kasabay ng katahimikan, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng hangin sa paligid ng banlaw. Ang mga dahon ay sumasayaw. At sa di kalayuan, may isang bahagi ng kagubatan ang nagdilim ang lugar kung saan nakalibing ang dating kuweba ni Dakan. Mabilis siyang lumipad, dala ang mutya. Habang lumalapit, naramdaman niya ang matinding lamig. Sa paligid ng lumang kuweba, may mga ugat na muling gumalaw at ang dating bitak sa pader ay muling bumukas. Mula roon, lumabas ang usok ngunit hindi gaya ng dati. Ngayon, ito'y kulay pilak at may kasamang tinig ng babae. "Tulong! Tulungan mo ako!" Nagulat si Sigran. "Sino ka?" tanong niya. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang nilalang, isang engkantadang babae na nakagapos ng mga tanikala ng anino. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto, ngunit puno ng takot. "Ako si Liraya, ang engkantang ginamit ni Dakan para sa kanyang kapangyarihan," sabi nito. "Hindi ako masamang nilalang. Ginapos niya ako upang sipsipin ang aking lakas. At kahit patay na siya, ang sumpa niya ay hindi pa lubos nawawala." Lumapit si Sigran, nanginginig. "Paano kita matutulungan? Ang mutya na hawak mo?" sabi ni Liraya. "Yan ang tanging makapagtatanggal sa kadena ng sumpa. Ngunit mag-ingat ka sa oras na gamitin mo ito, ang natitirang bahagi ng dilim ni Dakan ay gigising." Hindi nagdalawang isip si Sigran. Ipinatong niya ang mutya sa mga tanikala ni Liraya at nagsimulang bigkasin ang orasyong itinuro sa kanya ni Celso na dati naririnig lamang niya sa hangin. "Sa hangin ng liwanag at ihip ng kapayapaan, binabasbasan ko ang kaluluwa ng naapi, maging malaya sa anino at sumanib sa araw." Pumutok ang bughaw na liwanag at ang mga tanikala ay natunaw. Ngunit kasabay nito, yumanig ang lupa. Mula sa ilalim ng kuweba ay lumabas ang anino ni Dakan. Ngayon ay anyong itim na usok na may sungay, walang katawan, ngunit may kamalayan. "Hindi ka matatakasan ng kadiliman, gabunan," sigaw ng tinig ni Dakan. "Ang bawat liwanag ay may aninong hindi mo maiiwasan." Ngunit sa halip na umatras, lumapit si Sigran. "Oh, may anino ang liwanag," sagot niya. "Pero sa liwanag din nagmumula ang lakas mo." Itinaas niya ang mutya at sabay silang nilamon ng bughaw na liwanag. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Sigran si Celso hindi bilang tao, kundi bilang kaluluwang anyo ng hangin. "Magaling, Sigran," sabi ng albularyo. "Hindi mo tinakasan ng anino hinarap mo ito. Ngayon, ikaw na ang magbabantay ng mutya ng hangin." Sa isang iglap, nawala ang usok ni Dakan si Liraya ay tuluyang nakalaya at ang paligid ay napuno ng liwanag ng bituin. Pagbalik ni Sigran sa tuktok ng bundok, isinumpa niya sa harap ng buwan. "Ako, si Sigran ng lahing gabunan, ay magiging tagapangalaga ng hangin, liwanag at anino. Ang mutya ng hangin ni Celso ay ipapamana ko sa mga susunod na tagapangalaga upang hindi na muling maghari ang kasamaan sa lupaing ito." At mula sa gabing iyon, sa tuwing may bagyo o malakas na hangin sa San Ramon, maririnig ng mga tao ang bulong ng hangin na parang tinig ng dalawang nilalang, isang albularyo at isang gabunan na magkasamang nagbabantay sa buong kabundukan ng Banlaw. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng mga ugat ng punong balete, may isang maliit na mata na nagbubukas isang piraso ng anino na natira sa lupa. Unti-unting gumagalaw, naghihintay ng bagong sisidlan. Lumipas ang ilang buwan mula nang maging tagapangalaga ng Banlaw si Sigran, ang mabuti gabunan. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, naging luntian at mapayapa ang kagubatan. Ang mga hayop ay muling nagbalik at maging ang mga tao sa baryo ng San Ramon ay natutong igalang ang kabundukan. Hindi na nila pinapasok ang gubat ng walang pahintulot. Naniniwala silang ang mga espiritu ng kalikasan
ay muling nagbabantay doon. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, gabi-gabi ay binabagabag si Sigran ng mga panaginip. Sa kanyang pagtulog, lagi niyang nakikita ang itim na anino sa ilalim ng punong balete. Nakatingin sa kanya gamit ang dalawang matang nagliliyab sa dilim. Hindi pa ako tapos, Sigran. Ang bawat liwanag ay may aninong hindi mo kayang burahin. At sa bawat paggising niya, laging naroon ang malamig na hangin. At ang mutya ng hangin ni Celso ay kumikislap ng mahinang bughaw, tila nagbababala ng paparating na panganib. Isang gabi, habang nag-iikot si Sigran sa paligid ng kagubatan, napansin niyang may ilang hayop na patay ngunit kakaiba. Walang bakas ng kagat, walang dugo, ngunit ang kanilang mga mata ay puro itim, parang sinipsip ng dilim. Ang mga duwendeng tagabantay ng halaman ay lumapit sa kanya. "Tagapangalaga," sabi ng isa, "may aninong gumagala tuwing hating gabi. Hindi namin makita kung sino, ngunit bawat dinaanan niya, namamatay ang mga halaman." Mabilis na lumipad si Sigran patungo sa tuktok ng banlaw kung saan naroon ang lumang punong balete. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay walang ingay. Paglapit niya, napansin niyang ang ugat ng puno ay kumikilos para bang may buhay. Mula sa ilalim ito ay lumalabas ang maitim na usok, ang parehong usok na nakita niya noon sa kuweba. "Hindi ako nagkamali," bulong niya. Ang sumpa ni Dakan ay hindi tuluyang nawala. At bago pa siya makalapit, mula sa lupa ay tumubo ang hugis ng isang nilalang maliit, payat at nababalot ng usok. Ngunit sa pagkakita ni Sigran, halos hindi siya makapaniwala. "Ikaw?" bulong niya. "Isa kang bata?" Ang nilalang ay may anyong bata na gabunan, ngunit ang balat nito ay kulay abo at ang mga mata ay maitim na parang walang kaluluwa. Sa bawat paghinga niya ay lumalabas ang manipis na usok. "Ako si Dakan, anak ng dilim na naiwan mo," sabi ng nilalang. "Ako ang piraso ng galit at inggit na itinapon mo sa lupa, at ngayon ako ang magpapatuloy sa sinimulan ng aking ama." Lumuhod si Sigran at tinignan ng bata. "Hindi mo kailangang maging halimaw, maaari kang mamuhay sa liwanag." Ngunit tumawa ang batang anino, malamig at mabagal. "Liwanag? Hindi mo ba alam, Sigran? Ang liwanag ang pumatay sa amin. Ang mga gabunan ay inusig, sinunog at itinuring na halimaw. Ang liwanag ay inyong sinasamba, ngunit kami ang binura nito." Nanginginig si Sigran. "Ang kasamaan ng iyong ama ay hindi kasalanan mo. Maaari kang magbago." "Hindi!" sigaw ng bata. "Hindi ako magbabago. Lahat kayo ay mapapasa ilalim ng dilim." Sa isang iglap, sumabog mula sa katawan ng bata ang maitim na enerhiya. Ang mga punong paligid ay nalanta, ang lupa ay nagbitak, at ang mga nilalang sa kagubatan ay nagsitakbo sa takot. Ang gabunang bata ay lumipad sa hangin, at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang mga itim na sinag na sumisira sa mga halaman. Sinubukan siyang pigilan ni Sigran gamit ang mutya ng hangin ni Celso. Ngunit sa tuwing pinapatama niya ang liwanag, sinisipsip ito ng bata at nagiging mas malakas. "Hindi gumagana!" sigaw ni Sigran. "Ang liwanag, kinain niya!" Pagkatapos ng labanan, biglang bumalot ang dilim sa lahat. Naramdaman ni Sigran na bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Nang muling magkamalay, napansin niyang nasa isang puting lugar siya, walang lupa, walang langit, tanging ulap na umaalon sa paligid. Doon, sa harap niya ay nakatayo si Mang Celso, nakasuot ng puting barong, at sa noo nito ay may markang gintong kidlat. "Celso, ikaw nga!" bulalas ni Sigran. "Tulungan mo ako, hindi ko siya mapigil." Ngumiti si Celso, ngunit malungkot ang kanyang mga mata.
Hindi mo kailangang labanan ang bata gamit ang liwanag, Sigran. Siya ay piraso ng dilim na iniwan ko. Ang tanging makakapigil sa kanya ay kapatawaran. Kapatawaran? Gulat ni Sigran. Paano mo patatawarin ang isang aninong gustong wasakin ang lahat? Dahil ang anino, wika ni Celso, ay hindi mawawala hanggat may tinatagong takot sa puso ng liwanag. Huwag mo siyang wasakin, yakapin mo siya. Ibalik mo siya sa kabutihan. Tumulo ang luha ni Sigran. Ngunit paano, Celso? Hindi ako tulad mo. Wala akong lakas ng orasyon. Ngumiti si Celso at itinuro ang dibdib ni Sigran. Nasa iyo ang mutya, Sigran. Ang mutya ng hangin ay hindi lang sandata. Ito ay alaala ng awa at pag-unawa. Gamitin mo ang iyong puso, doon nananahan ang liwanag na tunay. At sa isang iglap, nagising si Sigran, nasa gitna pa rin siya ng dilim. Ngunit ngayon ay naririnig niya ang mga tinig ng kagubatan, ng mga duwende, at ng mga hayop. Lahat sila ay humihiling ng tulong. Sigran, iligtas mo kami. Sigran, gamitin mo ang liwanag ng puso. Tumayo siya, tanga ng mutya, at sa kanyang puso ay nagliyab ang bughaw na apoy liwanag na hindi galing sa langit, kundi mula sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa harap niya, nakatayo ang batang anino, handang umatake. Ngunit ngayon, imbes na baston o orasyon, binuka ni Sigran ang kanyang mga pakpak at niyakap ito. Hindi ako lalaban sa iyo, sabi niya. Kung ikaw ay galit, hayaang ako ang magdala ng bigat mo. Hindi kita kaaway. Napasigaw ang bata at ang dilim sa paligid ay sumabog, ngunit sa halip na sirain si Sigran, ang bughaw na liwanag ng mutya ay sumanib sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, ang dilim at liwanag ay naghalo at ang bata ay unti-unting nagbagong anyo. Ang maitim na balat nito ay naging kulay abo at ang mga mata ay nagkaroon ng kulay ginto. Tito Sigran, mahina nitong sabi. Anong ginawa mo? Tinanggap kita, sagot ni Sigran. At tinanggap ko rin ang anino sa akin. Ngumiti ang bata, sabay tumingin sa langit. Mas mainit pala ang liwanag kapag hindi ito nakakatakot. At tuluyang naglaho ang bata sa anyong usok na pumaloob sa mutya ng hangin ni Celso. Ang mutya ay kumislap at sa gitna nito ay may nakaukit na bagong simbolo, ang balanse ng liwanag at anino. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa banlaw. Ang mga hayop ay nagbalik at ang hangin ay sariwa na parang nilinis ng kalikasan. Si Sigran ay nakaupo sa tuktok ng bundok, tahimik na nagmamasid sa liwanag ng umaga. Sa tabi niya ay naroon ang mutya, kumikislap ng marahan. Tama ka, Mang Celso, bulong niya. Ang liwanag ay hindi dapat pumatay ng dilim, dapat itong yakapin. At sa pag-ihip ng hangin, narinig niya ang tinig ni Celso, banayad at payapa. Ngayon, tunay ka ng albularyo ng kalikasan, Sigran. Hindi tao, hindi gabunan, kundi tagapangalaga ng balanse. Ngumiti si Sigran habang sa malayo, may bagong araw na sumisikat sa likod ng mga ulap ng Sierra Banlaw, tanda ng panibagong yugto ng kapayapaan. Ngunit sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, isang maliit na bilog ng anino ang muling gumalaw, at may bulong na marahang narinig. Hanggat may takot sa puso ng tao, ang dilim ay mananatili. Ang liwanag ng umaga ay marahang bumubulong sa mga dahon ng banlaw. Mula sa tuktok ng bundok, tanaw ni Sigran ang buong kagubatan, malawak, luntian at buhay na muli. Ang mga ilog ay muling dumaloy ng malinaw at ang mga ibon ay nagsibalikan sa kanilang mga pugad. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Sa kanyang palad ay nakahawak pa rin ang mutya ng hangin ni Celso na ngayoy may bahid ng ginto. Ang dating asul na liwanag nito ay nagkaroon ng mahinang pulso, parang tibok ng puso ng kalikasan.
Sa tuwing humihip ang hangin, naririnig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig ng kanyang guro. Sigran, ang liwanag ay nasa balanse, ngunit tandaan mo, ang lupa at hangin ay dapat magkaisa sapagkat kapag isa sa kanila'y nagalit, muling magigising ang dilim. Tahimik siyang ngumiti. Oo, Mang Celso, sagot niya. Ngunit paano ko sisimulan ang balanse kung may mga tao pa ring takot sa amin? Isang tanghali, dumating sa paanan ng Banlaw ang mga tao mula sa baryo ng San Ramon. Pinamumunuan sila ni Kapitang Turing, ang pinakamatandang lider ng baryo. May dala silang mga alay, prutas, ani at mga kandila. Dito raw nakatira ang gabunang tagapagbantay, sabi ng isa. Baka siya ang dahilan kung bakit hindi na sumasama ang panahon. Dapat natin siyang pasalamatan. Nang marinig iyon ni Sigran mula sa tuktok, napangiti siya. Sa wakas, natutunan na ng mga tao ang paggalang, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Dahan-dahan siyang bumaba, dala ang mahina ngunit nakasisilaw na liwanag ng mutya. Nang makita siya ng mga tao, napaatras ang ilan, ngunit hindi sila tumakbo. Sa halip, lumapit si Kapitang Turing at lumuhod bilang paggalang. Tagapangalaga, sabi ng matanda. Matagal na naming tinatrato ang Banlaw bilang lugar ng panganib. Pero ngayon, alam naming kayo ang nagbabalik ng buhay sa aming lupa. Tahimik si Sigran. Sa loob ng maraming taon, tinuring siyang halimaw. Ngayon, narito siya, tinitingala bilang tagapagligtas. Hindi ko nagawa ito mag-isa. Wika niya, ang albularyong si Celso ang nagturo sa akin. Ako'y tagapagmana lamang ng kanyang aral. Ang kalikasan ay hindi pag-aari ni numan. Tayo ang mga tagapangalaga nito. Nagiyakan ang mga tao at sa gitna ng kanilang pagyuko, isang gintong ihip ng hangin ng dumaan. Ang mga dahon ng balete ay kumislap sa liwanag at sa bawat hinga ng hangin, tila naglalaro ang tinig ni Celso sa paligid. Pagkatapos ng seremonya, napansin ni Sigran ang kakaibang kilos ng hangin. Mabilis itong umiikot sa paligid ng Banlaw, tila may gustong sabihin. Ang mga ulap ay bumubuo ng hugis, isang malaking bilog na parang mata. Mula sa mutya ay lumabas ang banayad na liwanag at sa gitna ng hangin ay bumuo ng imahe ni Celso. Sigran, wika ng imahe, ang hangin ay malinis na, ngunit ang lupa ay sugatan pa rin. May halimaw na natutulog sa ilalim ng mga ugat ng bundok, bunga ng dugo ng mga taong sakim sa kayamanan. Kailangang pag-isahin mo ang mutya ng hangin at ang dugo ng lupa bago magising ang sumpa ng kasakiman. Ngunit paano, guro? Tanong ni Sigran. Wala akong agimat ng lupa. Ngumiti si Celso. May isang nilalang na tagapangalaga ng lupa, ang duwendeng tagapagsibol sa ilalim ng Banlaw. Hanapin mo siya. Siya ang magpapakita ng daan. At kasabay ng mga salitang iyon, naglaho ang imahe ni Celso na iwan si Sigran, habang ang paligid ay muli na namang napuno ng katahimikan. Ngunit ngayong alam na niya ang susunod na hakbang, hindi na siya nagdalawang isip. Tinungo niya ang pinakailalim ng Banlaw, ang bahagi ng kagubatang hindi pa nararating ng kahit sinong gabunan o tao. Pagdating niya sa ilalim ng bundok, naroon ang isang maliit na lawa, kulay luntian, at may singaw na amoy ng lumang lupa. Sa gitna ng lawa ay may punso na umiilaw sa dilim. Mula roon ay lumabas ang isang maliit na duwende, matanda at may balbas na abot dibdib. Aba, matagal na akong walang bisita. Wika ng duwende, habang inilingkis ang kanyang balbas. Ikaw ba si Sigran, ang gabunang tagapagbantay ng hangin? Oo, sagot ni Sigran. Hinahanap ko ang tagapagsibol ng lupa. E di tama nga ang pagdating mo, sabi ng duwende, sabay turo sa ilalim ng lawa. Nasa ilalim ng putik ang dugo ng lupa,
ang pulang bato na siyang ugat ng buhay ng banlaw. Ngunit mag-ingat ka sapagkat binabantayan ito ng isang matandang espiritu ng galit, ang lambunaw, tagapagbantay ng kasakiman ng tao. Biglang nag-iba ang kulay ng tubig. Ang malinaw na lawa ay naging pula at sa ilalim nito ay lumitaw ang hugis ng isang dambuhalang nilalang. May mata ng apoy at katawan ng bato. "Umalis ka, dayuhan," sigaw nito. "Ang sino mang kukuha ng dugo ng lupa ay susumpain ng aking poot." Ngunit hindi umatras si Sigran. "Hindi ako dayuhan," wika niya. "Ako ang tagapagbantay ng hangin. At dumating ako hindi para magnakaw, kundi para magbalanse." Ngunit umatungal ang halimaw at ang buong bundok ay yumanig tumilapon ng mga bato at ang mga ugat ng puno ay gumapang na parang mga ahas. Itinaas ni Sigran ang mutya ng hangin at sa kanyang isip ay muling narinig ang boses ni Celso. "Huwag mong labanan ng galit, pakinggan mo ito." Pinikit ni Sigran ang kanyang mga mata at imbes na magpadala ng liwanag, huminga siya ng malalim. Pinakiramdaman niya ang hangin, ang tubig, ang putik at ang tibok ng lupa. Sa kanyang dibdib, naghalo ang bughaw at pulang liwanag. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang sakit, ang galit ng lupa, ang dalamhati ng mga punong pinutol, ng mga hayop na pinatay, ng mga tao na nagkasala, at sa halip na lumaban, lumuhod siya. "Patawad," sabi ni Sigran, "sa ngalan ng lahat ng nilalang na nagkamali. Nais kong paghilumin ang sugat mo." Unti-unting tumigil ang lindol. Ang tubig ay naging malinaw at mula sa ilalim ng lawa ay lumabas ang isang pulang kristal. Ang dugo ng lupa. Kinuha ito ni Sigran at pinagsama sa mutya ng hangin. Nang magtagpo ang dalawa, sumabog ang gintong liwanag na parang alon. Ang hangin at lupa ay naghalo at sa kalangitan bumuo ng gintong ulap na hugis si Spiral, ang gintong alon ng banlaw. Lumapit ang matandang duwende at ngumiti. "Nagtagumpay ka, Sigran. Sa wakas, nagkaisa ang hangin at lupa. Simula ngayon, ang banlaw ay magiging sentro ng balanse ng kalikasan." Ngunit bago umalis, muling sumipol ang hangin, dala ang boses ni Celso. "Ngunit tandaan mo, Sigran, kapag may bagong kasakiman sa puso ng tao, muling magigising ang dugo ng lupa." Tumango si Sigran. "Kung mangyari iyon, ako mismo ang magbabantay. Hanggat may hininga ang hangin at hanggat may tibok ang lupa, mananatiling buo ang banlaw." At sa sandaling iyon, tumindig si Sigran sa tuktok ng bundok. Hawak ang mutya na nagliliwanag ng bughaw at pula, ang bagong simbolo ng buhay at balanse. Ang mga tao sa San Ramon ay nagulat sa gintong liwanag na bumalot sa kabundukan at mula noon ay tinawag nilang ang gintong alon ng banlaw. Tanda ng bagong kapayapaan sa pagitan ng tao, gabunan at kalikasan. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa pinakailalim ng ugat ng bundok, may munting pulang batong tumibok ng mag-isa, nagbubulong sa dilim. Kung may magtataksil sa lupa, babalik ang dugo sa galit. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling magbalanse ang banlaw. Sa pamumuno ni Sigran, ang gabunang tagapangalaga ng hangin at lupa, muling namulaklak ang kagubatan at ang mga ilog ay naging malinaw at sagana. Ang mga magsasaka ng San Ramon ay tuwang-tuwa dahil ang mga palay nila ay hindi na tinatamaan ng peste at ang ulan ay laging sapat. Ngunit sa bawat biyayang ibinibigay ng kalikasan, may mga puso ring hindi marunong makontento at doon nagsimula ang dahan-dahang pagbalik ng kasakiman ng tao. Isang araw, dumating sa San Ramon ang ilang mga banyagang negosyante at mayamang mamumuhunan mula sa kalapit na bayan. Sa pangunguna ng lalaking nagngangalang Don Gervacio, sinimulan nilang hikayatin ang mga taga-baryo na ipagbili ang kanilang lupang malapit sa banlaw.
Gagawin nating minahan ng ginto ang ilalim ng bundok, wika ni Don Gervasio. Makikinabang ang lahat, trabaho, pera at progreso. Ang ilan sa mga tao ay tumanggi dahil naaalala nila ang babala ni Kapitang Turing at ng mga matatanda. Huwag galawin ang banlaw sapagkat doon nananahan ang espiritu ng kalikasan. Ngunit may mga umayon mga kabataang sabik sa yaman, mga ama na gipit sa buhay at mga negosyanteng bulag sa babala ng kalikasan. At sa gabi ng kanilang unang hukay sa paanan ng bundok, naramdaman ni Sigran ang kakaibang pag-ikot ng hangin. Habang nakatayo si Sigran sa tuktok ng banlaw, naramdaman niya ang bigat ng hangin at ang kakaibang panginginig ng lupa. Ang mutya ng hangin at lupa na nasa kanyang dibdib ay kumislap ng pula, hindi bughaw. Hindi maganda ito, bulong niya. May gumising sa ilalim. Tinawag niya ang mga duwende at mga espiritu ng kagubatan. Lumapit si Lando, ang duwendeng tagapagsibol ng lupa. May mga tao na namumutol ng puno at naghuhukay ng bato sa paanan ng bundok. Sabi nito, sinisira nila ang ugat ng banlaw. Nanginginig si Sigran sa galit. Binalaan ko na sila. Hindi nila alam ang panganib. Ngunit bago pa siya makababa, may naramdaman siyang malakas na pagyanig. Ang mga ibon ay nagsiliparan at mula sa ilalim ng bundok ay narinig ang isang ugong na parang halakhak ng isang dambuhalang nilalang. Nagigising ako, muling nagigising ako. Ang tinig na iyon ay dumaan sa hangin at kahit ang mga duwende ay napayuko sa takot. Ang dugo ng lupa, sabi ni Lando. Nagalit na naman. Sa baryo, nagpatuloy ang mga manggagawa ni Don Gervasio. Sa bawat palo ng kanilang mga pala, mas lalong lumalalim ang hukay. Walang sumpa, wala akong nakikita kundi ginto. Tawa ni Gervasio habang hawak ang isang piraso ng makinang na bato. Ito ang kayamanan ng banlaw. Ngunit sa pagkuha niya ng ginto, hindi niya alam na iyon ay bahagi ng pulang ugat ng bundok mismong katawan ng dugo ng lupa. At nang maputol ang ugat, sumirit mula rito ang makapal na usok na kulay itim na pula. Isa-isa, ang mga manggagawa ay nagsisigawan sapagkat ang kanilang mga balat ay nagiging abo at ang kanilang mga mata ay nagiging maitim. Don Gervasio! Sigaw ng isa. Tumakbo tayo! May lumalabas sa ilalim ng lupa. Ngunit huli na, ang lupa ay nabiyak at mula roon ay lumabas ang isang dambuhalang nilalang na yari sa putik at apoy. May mga ugat na parang galamay ng halimaw. Sa bawat paggalaw nito, ang lupa ay nabubulok at ang mga halaman ay natutuyo. Ang dugo ng lupa ay muling nabuhay. Hindi na bilang hiyas, kundi bilang espiritong nagdurusa sa kasakiman. Tumakbo ang mga tao pabalik sa baryo. Ang ilan ay nalunod sa lumalabas na putik at ang iba ay nasunog sa apoy ng lupa. Mula sa malayo, nakita ni Sigran ang pulang liwanag na sumisikat sa paanan ng banlaw. Itinaas niya ang mutya at sa isang sigaw ay tinawag ang hangin. Mga espiritu ng kalikasan, tulungan ninyo ako. Ang mga ulap ay nagsimulang umikot sa langit. Ang kulog ay dumagundong at mula sa itaas ay bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit kahit sa lakas ng buhos, hindi namatay ang apoy ng lupa. Ang dugo ng lupa ay tumawa, isang halakhak na nagmula sa kailaliman ng bundok. Wala nang balanse, wala nang hangin na makapipigil sa puot ng lupa. Tinamaan si Sigran ng matinding enerhiya at siya ay napaluhod. Ang kanyang mutya ay kumikislap ng pula at bughaw, tila naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Naririnig niya sa isip ang boses ni Celso. Sigran, huwag kang magpadala sa galit. Ang lupa ay nasaktan, hindi masama. Kailangan niyang maramdaman muli ang awa ng hangin. Ngunit mahirap. Habang nakikita niyang nasusunog ang kagubatan at umiiyak ang mga duwende,
ang puso ni Sigran ay nag-aalab sa galit. "Patawad, guro," sabi niya. "Ngunit kailangan kong labanan ito." Muling nagtagpo ang dalawang puwersa sa gitna ng banlaw, ang mutya ng hangin ni Sigran at ang dugo ng lupa na ngayon ay anyong halimaw. Bawat hampas ni Sigran ng liwanag ay sinusundan ng dagundong ng lupa. Bawat hangin na kanyang nilikha ay tinatapatan ng apoy at putik. Ang bundok ay lumulubog at ang kalangitan ay nagdidilim. "Bakit mo ito ginagawa?" sigaw ni Sigran. At mula sa halimaw ay sumagot ang tinig ng kalikasan. "Dahil ang tao ay hindi tumitigil. Sinira nila ang aking laman, sinipsip ang aking dugo, at inihulog sa akin ang kanilang kasakiman. Ako'y sugatan, Sigran, at ikaw ang liwanag na pumigil sa aking paghihiganti." Napaatras si Sigran, naramdaman niyang totoo ang mga salita nito. Ang lupa ay hindi masama, ito'y nagdurusa. Ang tunay na kaaway ay ang mga taong patuloy na sumisira. Ngunit paano niya titigilan ang galit ng lupa kung patuloy pa rin ang kasalanan ng tao? Muling nagliwanag ang kanyang mutya at sa kanyang isipan ay muling narinig ang tinig ni Celso. Ang balanse ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, ito'y nasusukat sa sakripisyo. Napaluhod si Sigran habang ang hangin sa paligid ay umiikot sa kanya na parang alon ng gintong liwanag. Tumingin siya sa langit at sa huling pagkakataon ay bumulong. "Kung kailangan ng kalikasan ng kapalit, ako na ang maging tulay ng hangin at lupa." Itinaas ni Sigran ang mutya sa kanyang dibdib. Ang bughaw at pulang liwanag ay naghalo at ang kanyang buong katawan ay nagningning sa gintong enerhiya. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang dalawang pakpak, isa'y yari sa hangin at isa'y yari sa lupa at ugat. Lumipad siya patungo sa halimaw at sa isang malakas na sigaw, niyakap niya ito. "Patawad, banlaw. Patawad sa lahat ng kasalanan ng tao." Sa sandaling iyon, sumabog ang gintong liwanag na umabot hanggang sa langit. Ang hangin ay tumigil, ang ulan ay humupa, at ang lupa ay naglaho sa ilalim ng isang napakalawak na katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, wala nang halimaw. Wala na rin si Sigran. Sa gitna ng bundok, naiwan lamang ang isang punong gintong balete, at sa gitna ng puno ay may nakasabit na mutya ng hangin at lupa. Kumikislap sa bawat ihip ng hangin. Pagbalik ng katahimikan, lumapit ang mga tao ng San Ramon. Nakita nila ang gintong puno at ang mutya. Lumuhod si Kapitang Turing habang luha ang binigkas. Ang gabunang tagapangalaga ay nag-alay ng sarili. Huwag na tayong muling maging sakim sa lupa. At mula sa puno, umihip ang marahang hangin na may kasamang tinig. Hanggat may hangin sa langit at lupa sa ilalim ng ating mga paa, mananatiling buhay ang banlaw. Ang mga tao ay nagpatira pa at nanumpang hindi na muling sasaktan ng kalikasan. At mula noon, tuwing may bagyo o tuyo, palaging napapansin ng mga taga San Ramon na sa tuktok ng banlaw ay may gintong liwanag na umiilaw, tanda ng gabunang nagbantay sa kanila at ng albularyong nagturo ng awa at balanse. Ngunit sa pinakailalim ng lupa, sa pinakailalim ng ugat ng gintong balete, may munting pintig pa rin ng pulang ilaw, tahimik, ngunit buhay naghihintay kung sakaling muling maging sakim ang tao. Pagkalipas ng maraming taon mula nang mawala si Sigran, nanatiling banal na lugar ang bundok ng Banlaw. Ang dating pugad ng dilim ay naging dambuhalang puno ng gintong balete, at sa tuktok nito ay nakasabit ang mutya ng hangin at lupa, patuloy na kumikislap sa ilalim ng araw at buwan. Ang mga tao ng San Ramon ay ginawang sagradong pook ang paligid nito. Bawal magputol ng puno, bawal maghukay ng lupa, at bawal magdala ng armas. Dito, tuwing ika-14 na buwan ng taon, nagtitipon ang mga taga-baryo para mag-alay ng prutas, bulaklak at dasal bilang pasasalamat sa kalikasan at sa mga tagapangalaga ng Banlaw.
Ngunit ang katahimikan ay sinamahan ng isang misteryo. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, sinasabi ng mga matatanda na may nakikitang liwanag na hugis tao na naglalakad sa tuktok ng bundok, nilalang na may pakpak na kalahating gawa sa hangin at kalahating gawa sa ugat ng puno. At sa tuwing dumadaan ang hanging malamig, may maririnig na bulong. Bantayan ninyo ang balanse. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang baryo at nagkaroon ng mga bagong henerasyon. Ang mga bata ay lumaking may kwento tungkol kay Sigran, ang gabunang nag-alay ng sarili para sa kalikasan, at kay Mang Celso, ang albularyong nagturo ng kabutihan. Ang ilan ay naniwala na alamat lamang ito. Ngunit may ilang pamilya na pinili pa ring maniwala, kabilang dito si Lira, apo ni Kapitang Turing, isang dalagang may pusong matapang at may kakaibang pagkahilig sa kagubatan. Madalas siyang umaakyat mag-isa sa banlaw tuwing dapit hapon. Dala ang maliit na lampara at awitin ng kanyang lola. Hindi ako natatakot, wika niya. Kung totoo man si Sigran, gusto ko siyang makilala. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa tabi ng gintong balete, naramdaman niya ang ihip ng malamig na hangin. Ang mga dahon ay kumislot at ang mutya na nakasabit sa puno ay kumislap ng bughaw. Biglang lumitaw sa hangin ang hugis anino ng isang nilalang matangkad, may pakpak at may tinig na banayad. Sino ka, dalagang lumalapit sa hangin ng banlaw? Kinabahan si Lira, ngunit hindi siya umatras. Ako si Lira, apo ni Kapitang Turing. Nais kong malaman kung totoo ang mga kwento tungkol kay Sigran. Tahimik sandali ang paligid. Pagkaraan ng ilang tibok ng puso, sumagot ang tinig. Totoo siya. Ako'y bahagi ng kanyang alaala, ang hangin na iniwan niya upang magbantay sa lupa. Habang nag-uusap sila, napansin ni Lira na unti-unting nagiinit ang lupa sa paligid ng puno. May mumunting pulang liwanag na gumagapang mula sa mga ugat ng gintong balete. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang dugo ng lupa. Sagot ng tinig. Bumabalik muli ang galit nito. May mga taong muling gumagawa ng kasakiman. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina at martilyo. May mga bagong dumating sa bayan. Mga taong hindi naniniwala sa mga lumang babala. Naguhukay silang muli. Ngayon ay mas malapit sa bundok. Hindi sila titigil, bulong ni Lira. Kahit ilang ulit silang pagbawalan. Kung gayon, wika ng tinig, kailangan ng bagong tagapangalaga. Ang mutya ay hindi dapat manatiling nakasabit lamang. Kailangan nitong tumibok muli sa dibdib ng may pusong handang maglingkod sa kalikasan. Nagliwanag ang mutya at ang gintong mga dahon ng balete ay kumilos na parang may buhay. Ngunit sino? Tanong ni Lira. Ikaw, sagot ng tinig. Ikaw, Lira, ang napili ng hangin at lupa. Ang iyong puso ay dalisay at ang iyong dugo ay nagmula sa mga taong nagtaglay ng kabutihan. Ang mutya ay magbabalik sa buhay sa pamamagitan mo. Lumapit si Lira sa puno. Nang hinawakan niya ang mutya, bigla itong nagliwanag ng matindi. Ang hangin ay umikot sa paligid at ang mga ugat ng balete ay umusbong, bumabalot sa kanyang katawan. Hindi siya natakot, naramdaman niya ang kapayapaan at sa kanyang isipan ay narinig niya ang boses ni Sigran mismo. Ang kalikasan ay buhay, Lira. Ang bawat paghinga mo ay hangin ng banlaw. Ang bawat pagtibok ng puso mo ay dugo ng lupa. Panahon na upang ipagpatuloy mo ang aming panata. Nang bumukas ang kanyang mga mata, nakita ng mga duwende at mga hayop ng gubat ang isang bagong nilalang. Si Lira, ang bagong tagapangalaga ng banlaw, kalahating tao, kalahating espiritu. Sa kanyang balat ay dumadaloy ang mga urat ng lupa at sa kanyang buhok ay lumilipad ang mga hibla ng hangin. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng liwanag sa mutya, naramdaman din niya ang panginginig ng lupa. Sa malayo, umuusok ang direksyon ng mga bagong minahan.
Ang dugo ng lupa ay muling nagagalit, bulong ng hangin. Panahon na upang ipagtanggol mo ang banlaw. Kinabukasan, bumaba si Lyra sa baryo, dala ang liwanag ng mutya. Tinawag niya ang mga anak at apo ng matatanda. Ang banlaw ay muling nasa panganib, wika niya. Kung hahayaan nating sirain ito, mawawala ang ating tahanan. May ilan na nagduda, ngunit nang ipakita ni Lyra ang liwanag ng mutya at ang mga duwende na lumabas mula sa anino ng mga puno, lahat ay napaluhod. Mula noon, itinatag nila ang kapatiran ng banlaw, isang grupo ng mga taga-baryo na tagapangalaga ng kalikasan. Sila ay mga magsasaka, manghuhuli, at manggagamot na nanumpang ipaglalaban ng kagubatan laban sa sino mang gustong sirain ito. Binigyan sila ni Lyra ng bahagi ng kapangyarihan ng mutya, ang kakayahang makipag-usap sa hangin, lupa at hayop. Mula noon, tinawag silang mga tagapangalaga ng baryo, mga tagasunod ni Sigran. Ngunit sa dilim ng bundok, sa ilalim ng gintong balete, ang maliit na pintig ng pulang ilaw ay muling nagningning. Ang tinig ng dugo ng lupa ay muling nagbubulong. Kung hindi magbabago ang puso ng tao, muling babalik ang dilim. At sa malayo, sa labas ng kagubatan, nakatayo si Don Gervasio, hindi na matanda, kundi isang lalaking nabalot ng anino. Buhay pa, ngunit ang kanyang mga mata ay apoy ng kasakiman. Hindi ko patapos ang laban, Sigran. Bulong niya, ang ginto ng banlaw ay sa akin pa rin. Habang siya'y lumalayo, ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay nagkulay pula. Ang hangin ay kumulo at sa tuktok ng bundok, si Lyra ay nakatingala, hawak ang mutya at marahang bumulong. Hindi ko hahayaang bumalik ang dilim. Sa ngalan ni Sigran at ni Mang Celso, ipagpapatuloy ko ang panata ng banlaw. At sa langit, kumislap ang gintong liwanag na parang talatanda ng panibagong yugto ng labanan ng kalikasan at kasakiman. Ang baryo ng San Ramon ay nababalot muli ng pangamba. Sa kabila ng mga babala ni Lyra, patuloy pa rin ang paghuhukay ng mga bagong dayong minero na pinamumunuan ni Don Gervasio, na ngayoy nagmistulang taong wala ng kaluluwa buhay na laman ng kasakiman. Mula sa kanyang mga mata ay lumalabas ang apoy ng pulang ginto at bawat kilos niya ay tila inuutos ng isang mas malaking puwersa, ang dugo ng lupa na muling gumigising sa kailaliman ng banlaw. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, naramdaman ng mga taga-baryo ang matinding pagyanig. Ang mga alagang hayop ay nagtatakbuhan, ang mga puno ay yumuko, at mula sa ilalim ng bundok ay narinig ang malalim na ungol na parang nagmumula sa puso ng lupa. Sobra na. Sobra na. Ang dugo ko ay ninanakaw at ang hangin ay binubulabog. Ang dugo ng lupa ay muling nagising, ngunit ngayon hindi lamang bilang halimaw. Mula sa bitak ng bundok, umagos ang pulang ilog ng apoy at putik. At sa bawat pagdaan nito, ang mga halaman ay nalulusaw at ang hangin ay nagiging mabigat at nakalalason. Tumayo si Lyra, hawak ang mutya ng hangin at lupa na ngayon ay mas maliwanag kaysa dati. Hindi ko hahayaang maulit ang trahedya ni Sigran, sabi niya. Hanggat humihinga ang banlaw, lalaban ako. Tinawag ni Lyra ang kapatiran ng banlaw, ang mga bagong tagapangalaga ng baryo. Ang mga magsasaka, manggagamot at matatandang espiritista ay nagsama-sama. Bawat isa ay may hawak na piraso ng sagradong bato na ibinigay ng mga duwende. Hindi tayo mandirigma, sabi ni Lyra. Tayo ay mga anak ng lupa. Ngunit sa ngalan ng kabutihan, ipagtatanggol natin ang tahanan ng ating mga ninuno. Mula sa kagubatan ay lumabas ang mga duwende, engkanto at mga hayop ng kalikasan, ang mga ibon ng hangin, mga ahas ng lupa at mga isdang ginto ng sapa.
Sa kauna-unahang pagkakataon, ang lahat ng nilalang ay nagkaisa laban sa kasakiman ng tao. Ngunit sa kabilang panig, si Don Gervasio ay nakatayo sa ibabaw ng lumang minahan, may hawak na piraso ng gintong bato na kumikislap ng pula. "Tingnan ninyo!" sigaw niya. "Ang ginto ay akin. Ako ang hari ng banlaw. Ako ang bagong Diyos ng lupa." Sa isang iglap, sinaniban siya ng espiritu ng dugo ng lupa. Ang kanyang balat ay naging bato at ang kanyang boses ay naging parang kulog. "Ako ang kasakiman ng sangkatauhan. Ako ang dugo ng lupa na ginising ng pagnanasa." At sa bawat sigaw niya, ang lupa ay nagngangalit. Lumipad si Lyra, dala ang liwanag ng mutya. Sa paligid niya, umiikot ang gintong hangin ng banlaw, simbolo ng buhay ni Sigran at Celso. "Don Gervasio," sigaw niya, "ang ginto ng lupa ay hindi sa iyo. Ibalik mo ito sa kalikasan." Ngunit humalakhak ang halimaw. "Ang kalikasan ay para sa mga malalakas. Ang lupa ay pag-aari ng sinumang may kapangyarihan." Itinaas ni Lyra ang mutya, at sa langit ay bumuo ng gintong liwanag na parang araw. Sa ngalan ng hangin ni Celso at dugo ni Sigran, itinatakda ko ang hatol ng kalikasan. Sumambulat ang bughaw at pulang liwanag, naghalo ang dalawang puwersa, hangin at lupa, liwanag at anino. Ang katawan ni Gervasio ay nagliyab, ngunit sa halip na masunog, ang halimaw sa kanya ay nagsisigaw sa pighati. "Hindi ako masasaktan ng liwanag, ako ay bahagi ng tao." "Kung gayon," sagot ni Lyra, "ang tao rin ang papatay sa sarili mong kasakiman." Sa isang iglap, itinutok niya ang mutya sa lupa, at mula rito ay sumulpot ang ugat ng gintong balete. Pinalibutan nito si Don Gervasio at binalot hanggang sa siya'y tuluyang lumubog sa lupa. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang pulang usok na naglaho sa hangin, tanda ng paglisan ng kasamaan. Matapos ang labanan, ang langit ay bumalik sa kulay asul. Ang ulan ay bumagsak ng marahan, nililinis ang dugo ng lupa at abo ng kasakiman. Habang nakatayo si Lyra sa tuktok ng bundok, may banayad na liwanag na bumaba mula sa langit, dalawang anyong espiritu, si Mang Celso at si Sigran, magkasamang nakangiti. "Nagtagumpay ka, anak ng tao," sabi ni Celso. "Tinupad mo ang panatang sinimulan ko," dagdag ni Sigran. Lumuhod si Lyra, luhaang ngumiti. "Hindi ko nagawa ito mag-isa. Tinutulungan ako ng hangin, ng lupa, at ng lahat ng naniniwala." Ngumiti si Celso. "Hindi mo kailangang maging albularyo o gabunan upang maging tagapangalaga. Sapat na ang puso na marunong umunawa." Dahan-dahang naglaho ang dalawang espiritu. Iniwan si Lyra na nakatayo sa ilalim ng gintong balete mula sa mutya. Tumubo ang maliit na usbong ng bagong halaman, kumikislap ng asul at ginto. Sa sumunod na mga taon, muling namuhay sa katahimikan ang San Ramon, itinatag ni Lyra, at ng kapatiran ng banlaw ang paaralan ng kalikasan, kung saan tinuturuan ng mga bata ng tunay na kahulugan ng balanse, ang pagkakaisa ng tao, lupa at hangin. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagtitipon ng mga tao sa paanan ng bundok upang mag-alay ng dasal at awit. Sa bawat ihip ng hangin, maririnig pa rin nila ang mga tinig ni Celso at Sigran. "Huwag ninyong kalimutan, mga anak ng San Ramon. Ang ginto ay hindi kayamanan. Ang lupa ay hindi pag-aari. At ang hangin ay hindi inyong pagmamay-ari. Kayo ay bahagi lamang ng kalikasan. At ito'y inyong tahanan." At mula sa tuktok ng banlaw, ang gintong balete ay patuloy na nagniningning, tanda ng walang hanggang balanse ng hangin, lupa at kabutihan. Wakas.